Louis Packing, 25 years old at 3 years sa barbering industry. Nag-start ako nung actually mid-pandemic na eh. Nag-start ako, hindi ko talaga gusto yung barbering, wala sa plano ko maging barber. Before, event singer ako, kumakanta ako sa mga dibu, kasal. Pero yung kuya ko kasi, dahil nga pandemic, long hair na siya, medyo mahaba-haba ng buhok. At medyo addict siya sa classic, sa mga long trim, mala Elvis na gupitan. So, nag-start kami, nanood ako sa YouTube lang, may pinanood siya sa akin sa YouTube. Sabi niya, panoorin ko to, tapos kopyahin ko na lang. So, mga 3 to 4 hours ko siyang ginugupitan, gamit lang yung gunting na pangpapel. Tapos, medyo mahirap kasi yung daliri ko bali eh. Bali ang daliri ko, so hirap akong humatak. So, naayos ko na lang to, kumbaga nakapag-adjust ako nung nakapag-training na ako. Ayun, doon ako nag-start talagang mid-pandemic na. Ngayon, ang naiisip ko, parang gusto kong ituloy yung pagiging educator ko. Hindi siya madali, pero marami kang matutulungan eh. Sa tingin ko, marami akong matutulungan. Kahit maikli pa lang yung napagdaanan ko sa barbering, though yung napagdaanan ko naman na pag-aaral, naging close ako sa mga talagang one of the best barbers sa Pilipinas. Nakakuha ako ng techniques, skills, sa mindset, sa tamang attitude. Gusto ko rin siyang i-share dahil medyo busy naman na yung ibang mga kagaya nila ng mga top barbers. Gusto ko naman, habang may time pa ako, gusto ko makapag-share ako, makapagturo ako. So, siguro in the next 5 years, 10 years, makakapaggupit pa rin ako, pero mas gusto ko makapagturo na makapagturo. Disadvantage. Okay. Disadvantage, parang dahil nga bago ako, parang hindi sila makapaniwala na hindi dapat ako yung naging champion or hindi dapat ako karapat-dapat na maging champion. So, yung iba, binabash ako, iilan na nang babash sa akin. Ayun, medyo nakakalungkot kasi parang hindi matanggap nung iba, nung iilan na kahit baguhan lang, kumbaga pwede nang maging champion dahil sa, syempre, ang may pagmamalaki ko naman kahit na short pa lang yung experience ko sa barbering. Nag-aral naman kasi talaga ako. So, parang nakapag-skip ako ng ilang years. So, nagbayad ako, na-skip ko yung 1 to 2 to 3 years na experience na kailangan ko pang pagdaanan. So, yun, yung iba binabash ako dahil bago pa lang yan, hindi yan dapat champion, parang ganito, ganyan. May iba pa nga nagsasabi, luto, o kaya may favoritism. Hindi naman ako kilala eh, so medyo malabong maging favoritism yun. At ang naging advantage naman, gumanda yung yung takbo ng career ko sa barbering. Medyo nag-boom ako. Kumbaga, hindi naman sa kung ano pa man, yung sa barbering industry parang ang tingin sa akin may pagka-artista eh. Ganun na parang kumbaga star ka sa barbering industry. Yun yung nakakatuwa doon, yun yung advantage sa akin. Para akong biglang instant celebrity sa barbering. At ayun, nakakuha ako ng mga class sa mga barbershop, mas nagtiwala sa akin yung iba dahil, champion to, maganda magpaturo dito yung mga barbers ko. Yung mga barbershop owners, kinukuha nila ako as mentor or educator. Yun yung naging advantage sa akin. Yung mga clients ko, unang-una nagpapasalamat ako sa inyo ng marami dahil sa suporta na binibigay nyo sa akin palagi sa mga nagpapagupit. Though yung iba, kahit di pa nagpapagupit sa akin, nag-share ng mga posts ko, mga videos. Malaking tulong yun sa akin at nagpapasalamat ako sa kanila. Sa buong puso ko nagpapasalamat ako. Sa mga bashers naman, kilalanin nyo muna maigi yung binabash nyo. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon makikilala nyo siya sa isang post lang, sa isang video, or sa isang picture, babash na agad natin. Uhusgahan agad natin. Mali yun eh. Maganda, kung gusto nyo talagang kilalanin yung tao, maganda makausap nyo personal o puntahan nyo personal. Pero kung talagang ang pakay nyo lang, manggulo lang, mangbash, o wala sa akin yun. Kasi hanggat di mo kayang sabihin sa akin harap-harapan, wala sa akin yun. At sa mga aspiring barbers naman, sa mga aspiring barbers muna, kung gusto nyo talaga maggupit, ituloy yung pagiging barbero. Hindi siya madali, pero sa pinagdaanan ko, sobrang enjoy talagang pagiging barbero. At ang dami mong magagawa.
madami kang magagawa, mas ma-express mo. Lalo na, ang barbering ngayon, iba na talaga eh. Artist na talaga tayo eh. Artist, stylist. Maganda i-push natin yung pagiging barbero natin. Lalo kung nagsisimula tayo, samantalahin natin yung mga seminars, education na lumalabas. Maganda mag-join tayo doon. Kahit na may bayad, pag-ipunan natin, pagsikapan natin makapag-ipon para maka-join tayo sa mga seminars, class, para madagdagan yung knowledge natin at skills. Sa mga kapwa barbers ko naman, sa Barbershop Community PH, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa akin at sa mga susuporta pa sa future. At syempre kay Sir Jeff, nagpapasalamat ako sa team mo, kay Daryl. Yan, thank you so much sa suporta nyo at dinayo nyo pa ako dito sa Hollywood Barbershop. Thank you, Brother Gian, dito sa laging pag-invite sa akin dito sa Hollywood Barbers Poblacion. At maraming salamat sa suporta nyo. At sa mga gusto magpagupit, visit kayo dito sa Hollywood Barbers Poblacion, Makati. Yan. Thank you so much. Brother, anong balak natin sa buhok mo?